Majority ng mga tao guys is problema is pera. So, makakahanap sila ng solusyon is ano po, mangutang. Ayun. So, ayun guys, may bumili guys. Shout out kay kuyang bumili. Na malikmata ako sa pera niya. Akala ko 50, yun pala 50 na. So, binalik niya sa akin yung super. So, mapasa na all ka na lang dun sa tumor na ganun. Sana lahat ganun, no? Yung magkamali ka ng sukli, ibabalik mo sana sa tender or tendera o sa tindahan kung saan ka bumili. So, ayun na. Majority ng mga tao, problema nila guys is pera. So, ang isa lang ang naisip ng solusyon is mangutang. So, ganun din. Paikot-ikot lang yung lifestyle nila. So, kung mangutang ka, problema ka naman ng pera kung saan kung ano ibabayad mo doon sa inutang mo. Kasi pera din ang inutang mo eh. So, hindi ka makakawala sa trap na yan. Para kang nasa rat race pa rin. Alam mo yung rat race guys, yung na-trap ka. Alam mo yung daga. Pag na-trap yung daga, paikot-ikot lang siya dyan, hindi siya makakalabas. So, parang ganun din ang lifestyle mo. So, kung nasanay ka sa solusyon na ganun, o kung nasanay ka sa problemang ganun, at ang ginagawa mong solusyon is mangutang, so, hindi ka talaga makakawala sa problema ng kawalan. Kasi, naghanap ka nga ng solusyon, pero mali na solusyon ang ginawa mo. Hindi solusyon ang mangutang guys, na magkaroon ng pera. Hindi, mas lalong lalaki ang problema mo dun. Totoo lang. Pwede ka naman mag-start ng sa maliit lang hanggang sa makausad ka. Pwede ka rin mangutang ng pera, gawin mo siyang negosyo. Paikutin mo siya ng paikutin. Kung hindi ka marunong talaga mag-handle guys, walang mangyayari. So, kung nasanay ka dun sa ganong senaryo ng buhay mo, na problema ka kasi wala kang pera. So, ang mangyayari, gagawin mo is mangutang ka ng pera kasi para magkaroon ka ng pera. So, ang mangyayari kinabukasan, maghahanap ka ng pera kasi ipangbayad mo dun sa inutang mong pera. Diba? Tapos sasabihin nyo, pera ay masama. So, paano naging masama? Hindi po masama ang pera. Nagiging masama lang ang pera kasi yung tao nag-handle ng pera, nagiging masama siya. So, yung isisi sa pera guys. At yung utak mo, pag ganyan ang utak mo, ganyan ang mindset mo, na nangungutang ka lagi para magkaroon ka ng pera, maling-mali po yan. Baguhin mo yung utak mo. Baguhin mo yung lifestyle mo. Kasi hanggat nandyan ka pa rin, sasabi kong rat race na yan, hindi ka kagawa ng paraan kung paano makawala dyan. Habang buhay ka magiging ganyan. Habang buhay ka mangungutang ng mangungutang. Mangungutang ka ng pera para ibayad dun sa pinag-utangan mo. So, nangungutang ka naman sa iba para ibayad dun sa pinag-utangan mo. So, anong nangyari? Patong-patong yung utang mo guys. Patong-patong. So, wala. Anong nangyari? Wala. Hindi ka makakawala sa problema na yan. Hanggat hindi mo baguhin yung lifestyle mo, hanggat hindi mo baguhin yung solusyon na kung saan ka nasanay, nakasanayan na kasi ng tao yan guys eh, yung mangutang. Kasi yun lang kasi ang pinakamadaling solusyon para magkaroon ng pera is mangutang ng pera doon sa kanilang kakilala. Pero well, okay lang po yan. Walang problema sa mangutang guys. Basta marunong ka ring magbayad ng utang. So pasalamat ka doon sa mga taong pinautang ka nung walang-wala ka. Basta wag ka lang sisira sa pinag-usapan nyo. Kasi sila yung mga yung mga assets mo sa buhay, yung mga taong nandyan nung time na walang-wala ka, malalapitan mo sila. Kasi kung ikaw sisira sa usapan nyo, hindi ka na makakaulit dyan sa taong yan na mangutang. So, ang akin ang punto ko lang naman dun guys is para hindi ka mahirapan, no? Baguhin mo yung mo. Wala sila. So, baguhin mo siya. Ipaguhin mo yung lifestyle mo na laging nangungutang. Diba?
kasi hindi ka talaga, hindi, sobrang mahirapan ka lang lagi. Lagi ka mahirapan dyan pag ganyan ang araw-araw mong hinaharap na problema. Kinabukasan mag-iisip ka kung saan ka kukuha ng pera para pang bayad dun sa inutang mo. So yun guys, sana mag-gets niyo po yung pinapunto ko. Kasi ako, takot ako ng utang guys, totoo lang. Natatakot kasi ako nung baka mamaya wala akong pambayad. So mas mainam na yung pag-ipunan ko na lang kaysa utangin ko siya. Masarap kasi kamtin yung bagay guys, kinuha mo siya sa cash, hindi sa utang. Tulad ng cellphone ko. Next vlog, pag-usapan natin yung cellphone ko na worth 25,000 pesos. Itong cellphone ko na gamit ko ngayon. Kasi may nagtanong kasi guys. So next vlog, pag-usapan natin yan. Kung bakit binili ko siya ng cash. Kung bakit ganyan na po siya kamahal. Ano po siya, equivalent na po siya sa isang laptop. Yung cellphone na yan. So yun na po, abangan po natin yan yung vlog na ko. Next time po. Matakot guys, pahulog na kasi. Anong oras na ngayon? O 11:38 PM. So kalahating ano na lang guys, minutes pa. Ayun, kalahating oras na lang para magsarado na ang aming tindahan. So salamat po sa panonood guys, at sa mga hindi pa po naka-follow sa aking YouTube channel, please po follow niyo po si Coach Liz. I am your Coach Liz, load supplier nationwide at motivational speaker. Salamat po. Kung meron po kayong comment po sa aking discuss for today, PM na lang po or comment na lang po kayo dyan. Pag-share na lang din po sa ating video ngayon. Maraming salamat po.